Ano ito? Sa ngalan ng langit? Sigaw ng isang matandang may puting buhok. Ang nanginginig niyang kamay ay nakahawak sa kanyang cellphone sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Agad na bumalot ang katahimikan sa paligid at ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Ang mga matatanda na may average net worth na $500 milyong ng US at kabilang sa mga elite sa Moscow ay nagpumilit sa paglalakbay na ito sa Pilipinas. Mariing tinutulan ang pagtutol ng kanilang mga pamilya. Sila ay binalaan na ito ay isang mapanganib na bansa sa silangan. 5 minuto pa lang silang nakatuntong sa lupa ng Pilipinas. Bakit napuno ng kaguluhan ang paliparan at bakit kailangan nilang tawagan agad ang kanilang pamilya sa Russia pagdating nila? Ito ang nakakagulat at nakakaantig na tala tungkol sa 18 matatanda na nagtagal ng buong buhay na nila sa isang saradong mundo na pagkatapos ay nabighani sa isang kababalaghan na tinatawag na pang-araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas na bumago sa kanilang pananaw sa buhay. Ang katotohanan, sa likod ng kaguluhan sa paliparan na umakit ng atensyon ng mundo ay lumabas na. Nagulantang ang mga matatandang elite ng Russia. Sa loob lamang ng 5 minuto sa Pilipinas, nabigla ang mundo sa magulong sitwasyon sa NAIA. Sa kasalukuyan, ang mataas na uri ng lipunan sa Moscow ay nasa gulat. Lolo, delikado ang lugar na iyon, pagmamakaawa ng kanilang mga apo, ngunit walang saysay. Ang 18 matatanda, na kabilang sa pinakamayayamang tao sa Russia, ay biglang nagpumilit na maglakbay sa Pilipinas. Ang kanilang average na ari-arian ay mahigit $500 milyong ng US at ang kanilang average na edad ay 75 taong gulang. Sila ang mga taong halos hindi pa nakakalabas ng Moscow sa buong buhay nila. Mariing tumutol ang kanilang mga pamilya. Bakit kailangan mong pumunta sa malayong bansang tropikal na iyon? Ngunit ang kanilang desisyon ay matibay na. Sa wakas, sa arrival lobby ng NAIA, sabay-sabay na huminto sa paglalakad ang 18 matatanda na tahimik sila habang tinititigan ang tanawin sa kanilang harapan. Diyos ko, ano ito? Pagkatapos ng ilang sandali, inilabas nila ang kanilang mga cellphone, sinimulan nilang tawagan ang kanilang mga pamilya sa Russia. Uy, may nakikita akong hindi ka pani-paniwalang tanawin. Anak, ipapadala ko ang litrato. Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo mismo nakikita. Ano nga ba ang nangyari? Pakinggan natin ang kamanghamanghang 1 linggong tala na ito na naitala mismo ni Olga, isang eksperto sa paglalakbay mula sa Russia. Bago tayo magsimula, kung pipindutin mo ang like button at mag-subscribe, malaking tulong ito para patuloy kaming makapagpakilala ng mga kamanghamanghang kwento tungkol sa Pilipinas. Kumusta? Ako si Olga Petrova, isang espesyalista sa luxury travel na nagtatrabaho sa Moscow, Russia, sa loob ng 20 taon. Kamakailan, naranasan ko ang pinaka-di malilimutang karanasan sa aking buhay. Ito ay isang espesyal na paglalakbay kasama ang 18 super mayayamang matatanda mula sa Russia patungong Pilipinas. Ang average na edad nila ay 75 taong gulang at karamihan sa kanila ay hindi pa nakakalabas ng Moscow sa buong buhay nila. Nagsimula ang pag-aalala bago pa man ang pag-alis. Magkakaroon ba ng problema sa kalusugan nila ang mahabang flight? Makakaya ba nilang umangkop sa dayuhang kultura ng Asya? Naaalala ko kung gaano ako kaalala, ngunit ang aking mga pag-aalala ay lubos na walang batayan. Dumating kami sa Naya, pasado 1:00 ng umaga. Habang naglalakad kami mula sa eroplano patungo sa imigrasyon, isang 78 taong gulang na lolo ang biglang huminto. Lumaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang paligid. Ang buong paliparan ay nagniningning sa liwanag. Bagaman hating gabi na, lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Sa mga paliparan sa Moscow, karamihan sa mga tindahan ay nagsasara pagkalipas ng alas 11 ng gabi at halos walang makikitang staff. Ang mga tagalinis ay nagsisimula lamang sa susunod na umaga. Ngunit ang Naya ay naiiba. Kada ilang metro sa lugar ng impormasyon, may mga staff na naghihintay na nakangiti. Agad na pinupunasan ng mga tagalinis ang sahig pagkatapos dumaan ang mga pasahero. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang pinakanakakagulat na sandali ay nang dumaan kami sa palikuran.
Nakita ko ang isang tagalinis na gumalang nang may pagyukod ng ulo at malalim na ngiti sa mga pasaherong dumadaan sa pasukan ng palikuran. Sandali akong hindi nakapaniwala sa aking mga mata. Ito ay isang tanawin na hindi maiisip sa Russia. Isa sa grupo ang lumapit sa akin at bumulong. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ng tagalinis ng paliparan na bumati ng may ganoong paggalang. Wala akong maisagot. Isang mas malaking sorpresa ang nangyari habang naghihintay kami sa immigration check. Bagaman kami ay isang hindi inaasahang grupo ng mga dayuhang turista, nanatili ang mga tauhan ng paliparan. Maging isang interpreter na bihasa sa Ruso ay agarang naglaan. Ipinaliwanag ng opisyal ang lahat ng dahan-dahan at maingat. Isinasaalang-alang ang edad ng mga matatanda. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa akomodasyon hanggang sa schedule ng susunod na araw ng detalyado at paulit-ulit na tinanong kung mayroong anumang hindi komportable. Sa loob ng 20 taon ng aking karera sa paglalakbay, ito ang antas ng serbisyo na unang beses kong naranasan. Sa harap ng automatikong sistema ng imigrasyon, muling narinig ang sigaw ng paghanga. Kung mayroong matanda na tila nalilito sa harap ng makina, agad na lumapit ang opisyal at tumulong ng may kabaitan. Ang screen ay nagpakita ng mga wika mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Ruso. Isang lolo, isang dating inhinyero, ang nagsabi sa akin pagkatapos gamitin ang automatikong check. Ang sistemang ito ay intuitive at dinisenyo upang madaling gamitin kahit para sa mga dayuhan. Sa Moscow, ito ay nasa yugto pa lang ng pagsubok, ngunit sa Pilipinas, ito ay karaniwan na. Nagulat siya. Ang parehong nangyari nang lumipat kami sa lugar ng pagkuha ng bagahe. Ang lokasyon ng bagahe ay ipinakita ng real-time sa mga higanting screen. Sa Russia, madalas na tumatagal ng 1 oras para lang mahanap ang maleta. Ngunit dito, lahat ay tumakbo ng tumpak at mabilis. Ang conveyor ay umuusad ng maayos at walang ingay, at bawat maleta ay may tracking system na halos wala ng posibilidad ng pagkawala. Isang lolo na nagtatrabaho sa industriya ng pagmamanupaktura ang namangha sa kahusayan ng sistemang ito. Habang naghihintay ng limousine bus mula sa paliparan patungong Maynila, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga matatanda. Ang tensyon na naramdaman nila sa dayuhang bansa ay naglaho, napalitan ng tingin na puno ng kuryosidad. Ang pagdating ng bus ay nakakagulat din. Ang loob nito ay malinis at ang mga upuan ay komportable. Nakita ng driver na kami ay mga dayuhang bisita kaya nagbigay siya ng impormasyon sa Ingles ng may kabaitan. Ipinaliwanag niya na ang biyahe patungong Maynila ay aabot ng halos 1 oras at hiniling sa amin na isuot ang aming mga seatbelt. Pag alis ng bus, bumungad ang tanawin sa labas ng bintana. Bagaman hating gabi na, ang mga kalsada ay maliwanag at ang mga sasakyan ay gumagalaw ng maayos. Ang mga kalsada sa gabi sa Moscow ay madilim at tila delikado, ngunit dito, lubos itong naiiba. Pagpasok sa Maynila, ang pinaka-nakakagulat sa grupo ay ang mga 24 oras na convenience store. Bagaman hating gabi na, ang mga ilaw ay maliwanag at ang mga tao ay lumalabas at pumapasok ng kaswal. Samantalang sa Moscow, karamihan sa mga tindahan ay nagsasara pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Isang mas nakakagulat na tanawin ay ang dalagang umuuwi ng mag-isa. Pagkalipas ng madaling araw, may isang babae na naglalakad ng mag-isa sa kalye. Hindi siya mukhang nag-aalala. Ito ay isang tanawin na hindi kailanman maiisip sa Russia. Isang lola mula sa aming grupo ang nagsabi habang nakatingin sa labas ng bintana ang bansa kung saan ang isang babae ay maaaring maglakad ng mag-isa sa gabi. Iyon ang tunay na maunlad na bansa. Ang iba ay tumango sa pagsang-ayon. Habang papalapit sa sentro ng lungsod, nagsimulang makita ang mga skyscraper. Ang tanawin sa gabi mula sa tulay sa ibabaw ng malaking ilog ay napakaganda na parang humihinga. Ang lungsod ay mukhang marilag at moderno, nakikipagsabayan sa anumang lungsod sa Europa. Dumating kami sa hotel pasado alas 2:30 ng umaga. Ang nakakagulat, ang lugar sa paligid ng hotel ay abala pa rin. Mayroong 24 oras na kainan at mga customer sa convenience store. Sa pag-check-in, naranasan namin ang huling sorpresa. Isinasaalang-alang ng staff ng reception ang edad ng mga matatanda.
kaya nagbigay sila ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Ipinaliwanag nila ng detalyado ang oras ng almusal kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid ng hotel. Sa loob ng elevator patungong kwarto, isa sa mga lolo ang nagsabi sa akin, ang Pilipinas ay hindi tulad ng aking inaasahan. Tumango ang iba. Sinabi nila, bagaman galing pa lamang sila sa paliparan patungo sa hotel, naramdaman na nila na nakaranas sila ng isang mundo na lubos na naiiba sa Russia. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Inaasahan ko na ang aming mga karanasan kasama ang mga matatandang ito sa susunod na ilang araw. Nang panahong iyon, hindi ko pa maisip kung anong mga sorpresa ang ibibigay sa amin ng bansang tinatawag na Pilipinas. Mas tumpak, ilang oras pagkatapos, hindi kinabukasan. Pagsapit ng ika-6 ng umaga, isang bulungan ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. 7 matatanda na hindi makatulog dahil sa jetlag ay gising na. Sabi nila, gutom sila. Nalito ako. Akala ko hindi madaling makahanap ng makakainan sa oras na iyon sa Moscow. Napakahirap makahanap ng bukas bago ang alas 8 ng umaga. Nang tanungin ko ang reception ng hotel, nakangiting sumagot ang staff, may 24 oras na kainan ng silog at lugaw sa tabi mismo ng gusaling ito. Nagulat ako nang marinig na may pagkain na sa madaling araw. Pumunta ako sa kainan kasama ang 7 matatanda. Ang mga kalye sa umaga ay abala na sa mga tao. Mayroong mga empleyado ng opisina na papasok sa trabaho, mga mamamayan na nagjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay tahimik, ngunit ang Maynila ay parang nagsimula na ang araw. Nang buksan namin ang pinto ng kainan, naramdaman ang mainit na simoy ng hangin. Ilang customer ay kumakain na ng almusal. May isang lalaking nasa edad na kumakain habang nagbabasa ng dyaryo mag-isa at isang dalaga na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Isang lolo na dating accountant ang nagulat nang makita ang menu. Napakamura ng presyo. Isang serving ng silog ay nasa P100 peso at ang mainit na lugaw ay nasa P80 peso. Napakamura ng presyong iyon kung i-convert sa cost of living sa Russia. Ang nagtitinda na tumanggap ng order ay hindi man lang nagulat na makita kaming mga dayuhan. Ipinaliwanag niya ang menu sa Ingles at inirekomenda ang mga pagkaing madaling kainin ng mga matatanda. Sinabi pa niya na maaaring i-adjust ang lasa para sa mga ayaw ng maanghang. Ang bilis ng paghahanda ay kamangha-mangha rin. 5 minuto pagkatapos mag-order, lahat ng pagkain ay nakahanda na sa mesa. May silog, lugaw, iba't ibang kakanin at pritong pagkain. Ang mga matatanda ay tumingin sa mga pagkaing Pilipino na unang beses nilang nakita na may kuryosidad na may halong pag-aalala. Ang silog ang pinakakahanga-hanga. Isang lolo ang maingat na sumubok at agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Simple ang anyo, ngunit malalim ang lasa. Mayaman ang nilalaman at sapat ang lasa ng mga pampalasa. Inubos agad ng lolo ang kanyang silog. Sinabi niya, imposibleng makakain ng ganito kasarap na pagkain sa ganitong presyo sa Moscow. Ang iba ay paulit-ulit ding tumango at nagtuon sa kanilang pagkain. Nagulat kami muli nang magbayad. Hindi umabot ng 0.5 and 0 pence ang kabuuang halaga para sa 7 tao na nabusog. Binigyan ng nagtitinda ang tamang sukli hanggang sa barya at sinabing bumalik kayo ulit. Tinanong niya kung ang mga pagkaing Pilipino ay nabagay sa kanilang panlasa at inirekomenda ang iba pang menu. Ang ganitong kabaitan ay bihira naming makita sa mga kainan sa Moscow kung saan ang mga waitress ay karaniwang nakasimangot at mabagal ang serbisyo. Paglabas ng kainan, patuloy ang pagpuri ng grupo. Sinabi nila na masarap ang pagkain, mura at maganda ang serbisyo. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Mayroong gustong bumili ng merienda. Pagpasok sa loob ng convenience store, isa pang sorpresa ang naghihintay. Bagaman ito ay isang convenience store, ang loob nito ay malinis na parang department store at ang mga gamit ay maayos na nakalagay. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng mga bagay na maaaring gawin sa convenience store, hindi lamang bumili ng gamit, kundi pati na rin magpadala ng package, magbayad ng bill at maging mga transaksyon sa bangko. Ang mga kiosk sa Russia ay nagbebenta lamang ng simpleng pagkain, ngunit ang mga convenience store sa Pilipinas ay parang mga maliit na department store. Pinili ng mga matatanda ang kanilang paboritong merienda.
Tiningnan nila ang iba't ibang Pilipinong merienda at inumin na may kuryosidad. Napaka-popular ng fruit-flavored milk. Ang anyo ng packaging ay hindi pa nila nakikita sa Russia. Sa cashier, muling narinig ang sigaw ng paghanga, napakabilis ng pagkakalkula at ang cashier ay magiliw. Hindi man lang sila nagpakita ng pagkadisgusto na makita kaming mga dayuhan. Sa halip, binati nila kami sa Ingles at tinanggap ang aming pagbisita sa Pilipinas. Paglabas ng convenience store, isang lolo ang nagsabi, ang Pilipinas ay isang maginhawang 24 oras na bansa. Namangha siya na ang lahat ng pangangailangan ay maaaring matugunan anumang oras. Pabalik sa hotel, nakakabilib din ang kalinisan ng lungsod, walang kalat, lahat ay malinis. Makikita ang mga tao na naglilinis mula pa sa umaga. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang organismo. Sa Moscow, tanging mga tourist spots lamang ang malinis, samantalang ang mga residential area ay madalas na marumi, ngunit ang Maynila ay naiiba. Pagdating sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang matatanda. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang tungkol sa almusal, nainggit ang lahat. Hiniling nila sa amin na isama rin sila. Nang umagang iyon, ang karanasan sa silog sa madaling araw ay nagtanim ng malakas na unang impresyon tungkol sa Pilipinas sa buong grupo. Pagsapit ng alas, 9 ng umaga, sinimulan namin ang tunay na paggalugad sa Maynila. Ang unang destinasyon ay ang Rizal Park. Inirekomenda ng staff ng hotel ang lugar na iyon. Sinasabing makikita roon ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Ang pagsakay sa MRT o LRT ay isa ring bagong karanasan para sa mga matatanda. Karamihan sa kanila ay gumamit lamang ng pribadong sasakyan sa buong buhay nila. Pagpasok sa istasyon ng MRT, nagulat ang grupo. Ang loob ng istasyon ay napakalinis. Ang sahig ay makintab at walang ni isang marka sa dingding. Ito ay lubos na naiiba sa madilim at lumang impresyon ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator patungo sa plataporma. Ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay perpektong nakaayos. Ang mahusay na sistema ng bentilasyon ay nagparamdam sa amin na hindi kami nasa ilalim ng lupa. Pagdating sa plataporma, dahil tapos na ang rush hour, hindi gaanong maraming tao. Ngunit, ang kilos ng mga tao roon ay napakakabilib. Lahat ay pumila ng maayos, sila ay nakatayo sa dalawang hanay, sumusunod sa mga marka ng posisyon ng pagsakay sa sahig. Namangha ang mga matatanda nang makita ang electronic announcement board. Ang pagdating ng susunod na tren ay ipinakita ng tumpak hanggang sa minuto. Isang lolo, isang dating inhinyero ng tren, ang nagsuri ng kanyang relo at kinumpirma na ang tren ay talagang dumating sa tamang oras. Nang dumating ang tren, mas nakakabilib ang kilos ng mga tao. Nang bumukas ang pinto, lahat ay umuurong sa gilid upang magbigay daan sa mga bababa muna. Pagkatapos makababa ng lahat ng pasahero, sumakay sila ng maayos, walang tulakan o agawan. Ito ay isang tanawin na hindi kailanman makikita sa subway ng Moscow. Ang loob ng tren ay nakakagulat din, napakalinis. Walang sulat sa mga upuan at malinis ang sahig. Kumikinang din ang mga hawakan, gumagana ng maayos ang aircon, malamig at mababa ang ingay kaya madaling magkausap. Isang lolo ang tumingin sa labas ng bintana at nagulat. Makakapag-internet sa loob ng subway, iyon ay hindi may isip sa Russia. Inilabas ng mga matatanda ang kanilang mga cellphone at nagsimulang magpadala ng real-time na litrato sa kanilang mga pamilya sa Russia. Tuwing dadaan ang tren sa isang istasyon, may anunsyo. Ang mga anunsyo ay nagpapalitan sa Filipino, Ingles, Mandarin at iba pa. Ito ay isang sistema na nagbibigay pansin sa mga dayuhan. Pagkatapos ng ilang istasyon, sumakay ang isang buntis. Ang sandaling iyon ang pinaka nakakagulat. 2 kabataang lalaki sa kanilang 20s ang halos sabay na tumayo at nag-alok ng kanilang upuan. Nag-alok pa sila sa isa't isa. Maupo ka muna. Nagpasalamat ang buntis at umupo sa isa sa mga upuan. Ang 2 pang kabataan ay pinili na manatili na nakatayo. Nang makita ang eksenang ito, namula ang mata ng isang 71 taong gulang na lolo. Sinabi niya na hinding-hindi ito mangyayari sa Russia. Maging madalas pa ngang nagkakaroon ng away dahil sa agawan ng upuan,
Naramdaman niya kung gaano kalalim ang pagmamalasakit ng mga kabataang Pilipino. Ang kapaligiran sa loob ng tren ay espesyal din. Ang mga nagsasalita ay nagbababa ng boses at karamihan sa mga pasahero ay tahimik na tumitingin sa cellphone o nagbabasa ng libro. Walang maingay na tawag sa telepono o pagkain. Sa subway ng Moscow, madalas makita ang mga taong nagsasalita ng malakas sa telepono o kumakain. Ngunit ang Maynila ay naiiba. Ang etika sa pampublikong lugar ay likas na nakatanim. Pagdating sa istasyon ng destinasyon, hindi napigilan ng buong grupo ang kanilang paghanga. Sinabi nila na hindi lamang ito paraan ng transportasyon, kundi isang espasyo na nagpapakita ng civic consciousness. Sa isang sakay pa lang sa subway, nalaman na nila ang antas ng lipunan ng Pilipinas. Paglabas sa ibabaw, bumungad ang mas kamangha-manghang tanawin sa buong grupo. Malawak na ilog, Pasig River, mga parke sa magkabilang panig nito, at matataas na gusali sa malayo ang tanawin ay kahanga-hanga. Pagpasok sa parke, bumungad ang mas nakamamanghang tanawin. Maraming mamamayan ang nag-i-ehersisyo, mayroong nagjo-jogging, nagbibisikleta at iba pa. Kakaiba talagang makakita ng maraming taong nag-i-ehersisyo sa umaga sa araw ng trabaho. Ang nakakabilib din ay ang pampublikong kagamitan sa fitness. Ang mga mamamayan ay nag-e-ehersisyo gamit ang mga kagamitan na nakakabit sa kahabaan ng ilog. Nagulat ang mga matatanda nang makita ang information board na nagsasaad na lahat ng kagamitan ay libre. Sa Russia, kung gustong mag-ehersisyo ay kailangang magbayad upang pumunta sa gym, ngunit dito, libre. Ang konsepto ng pampublikong pasilidad ay lubos na naiiba. Isang lolo ang sumubok gumamit ng kagamitan sa fitness. Siya ay 72 taong gulang at sinabi na siya ay nag-ehersisyo dito tuwing umaga para sa kanyang kalusugan. Isa sa aming grupo ang naglakas loob na kausapin siya sa pamamagitan ng sign language. Ang Ingles ay hindi gaanong matatas, ngunit nakakapag-usap sila ng may mainit na ngiti at magiliw na saloobin. Naramdaman namin ang kabaitan ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Habang naglalakad sa bike lane, nakakita kami ng isa pang kultura, ang sistema ng bike sharing. Sinabi sa amin na madaling mahiram ang mga bisikleta sa pamamagitan ng smartphone. Mayroon ding katulad na sistema sa Russia, ngunit mas maliit ang sukat. Ang bike sharing sa Maynila ay tila napakaginhawa. Sa mga port sa lahat ng dako, ang buong lungsod ay dinisenyo para sa kaginhawaan ng mga mamamayan. Umupo kami sa bangko ng parke upang magpahinga sandali. Sa pagtingin sa paligid, maraming pamilya rin ang dumating. Makikita ang ama na nagbibisikleta kasama ang mga anak at ang ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Ito ay isang larawan ng mapayapang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pinakanakakabilib ay ang mga taong naglalakad ng kanilang aso. Lahat ng aso ay nakatali ng tali at ang mga may-ari ay may dalang dog poop bag. Nakita ko ang isang lalaki na naglilinis ng dumi ng kanyang aso. Inilagay niya ito sa bag at natural na iniuwi. Isang lolo, isang dating empleyado ng gobyerno, ang pumuri, sinabi niya, napakataas ng civic consciousness dito. Ang mga basurahan na nakakabit sa iba't ibang sulok ng parke ay espesyal din. Ang paghihiwalay ng basura ay sistematiko. Ang plastic, lata at pangkalahatang basura ay malinaw na hiwalay at sinusunod ito ng mga mamamayan ng tama. Sa Russia, ang konsepto ng paghihiwalay ng basura ay hindi pa naitatatag, ngunit sa Pilipinas, ito ay bahagi na ng buhay. Nalaman namin ang mataas na kamalayan sa kapaligiran. Dumating ang oras ng tanghalian, malapit sa parke ay may convenience store at maliliit na cafe. Ang mga matatanda ay bumili ng rice meals to go o merienda sa convenience store at umupo sa tabi ng ilog upang kumain. Walang ni isa ang nagtapon ng basura kung saan-saan. Lahat ay nagtipon ng kanilang basura at itinapon ito sa basurahan. Isang lola ang nagsabi, ang ganito kalaking parke, ngunit walang ni isang kalat. Sinabi niya, ang mga parke sa Russia ay puno ng basura tuwing weekend, ngunit ang parke na ito ay naiiba. Pinapanatili itong malinis ng mga mamamayan sa kanilang sariling kamalayan. Halos hindi makita ang staff ng namamahala ng parke, ngunit ang parke ay perpektong malinis. Nakita rin namin ang isang lola na nasa 70s ang nagjo-jogging mag-isa.
Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Ang katotohanan na ang isang matanda ay maaaring mag-ehersisyo ng mag-isa sa parke ay nakakagulat na. Ito ay patunay na ligtas ang lugar na ito. Nang hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ng mga matatanda na hindi nila malilimutan ang mga tanawin na nakita nila sa parke. Ang kultura na ligtas, malinis, at mapagmalasakit iyon ang pinakakahanga-hanga sa kanila. Nang gabing iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isa sa grupo, isang 74 taong gulang na lolo, ang biglang nagreklamo ng pananakit ng dibdib. Mayroon nga siyang history ng high blood pressure, kaya nagpanik ako. Agad akong humingi ng tulong sa reception ng hotel at itinuro kami ng staff ng hotel sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Lumitaw ang pag-aalala sa aking isip habang sumasakay kami ng taxi patungo sa ospital. Nag-aalala ako kung ang isang dayuhan ay makakakuha ng sapat na pangangalaga sa ospital sa Pilipinas. Naglaho ang pag-aalala nang dumating kami sa emergency room. Ang nurse sa reception ay naunawaan ang sitwasyon sa matatas na Ingles. At ang nakakagulat, isang interpreter na bihasa sa Ruso ay agarang naglaan sa mga ospital sa Moscow. Ang serbisyo ng interpreter ay kailangang i-book ng hindi bababa sa isang araw ng mas maaga. Ngunit dito, nalutas agad ang problema. Ang sistema para sa mga international na pasyente ay perpektong nakaayos. Ang proseso ng pagpaparehistro ay nakakagulat din. Ang pagpuno ng impormasyon ng pasyente, pag-verify ng insurance, at pag-schedule ng pagsusuri ay natapos sa loob lamang ng 10 minuto. Sa Moscow, ang pag-verify lamang ng dokumento ng insurance ay umaabot na ng 1 oras. Habang naghihintay sa waiting room, tiningnan ko ang paligid. Bagaman ito ay isang emergency room, ang mga pasilidad ay komportable na parang lobby ng hotel, malinis na upuan, maliwanag na ilaw, at tahimik na kapaligiran na nagpapagaan ng pagkabalisa ng pasyente. Ito ay lubos na naiiba sa maingay at magulong kapaligiran sa emergency room ng Moscow. Ang sistema ng air purification at tamang regulasyon ng temperatura ay nagparamdam sa mga pasyente na komportable habang naghihintay. Dumating ang turno ng pagsusuri sa loob ng wala pang 30 minuto, salamat sa sistematikong sistema na nagbibigay ng prioridad sa mga pasyenteng emergency. Ang paghihintay ng ilang oras ay karaniwan sa Moscow, ngunit ang Pilipinas ay lubos na naiiba. Pagpasok sa examination room, malugod na tinanggap ng duty doctor. Ang nakakagulat, siya ay may karanasan sa pag-aaral sa Russia at nakakapagsalita ng simpleng Ruso. Agad na naglaho ang tensyon ng pasyente. Sinuri ng doktor ang history ng sakit ng pasyente ng maingat. Sinuri pa niya ang interaksyon sa mga gamot na iniinom sa Russia. Mayroon siyang kaalaman sa medisina at karanasan sa antas internasyonal. Nagsimula ang pagsusuri. Electrocardiogram at chest x-ray ay isinagawa ng sunod-sunod. Lahat ng pagsusuri ay natapos sa loob ng wala pang 1 oras. Sa Moscow, maging para sa x-ray ay tumatagal ng ilang araw. Bawat examination room ay nilagyan ng pinakabagong kagamitan. Ang mga teknisyan ay napaka-profesional at magiliw din. Ipinaliwanag nila ang proseso ng pagsusuri ng detalyado, binibigyan ng pansin ang mga matatandang pasyente. Agad na inilagay ang resulta ng pagsusuri sa real-time na sistema. Agad na sinuri ng doktor ang resulta sa tablet. Mabilis din ang diagnosis. Ang kahusayan ng digital medical system ay kahanga-hanga. Salamat sa Diyos, walang malaking problema. Lumabas na ito ay pansamantalang sintomas dahil sa pagod sa paglalakbay at jet lag. Nagbigay ng reseta ang doktor at ipinaliwanag na pinili niya ang gamot na maaaring patuloy na inumin pagbalik sa Russia. Ang ganitong maliliit na atensyon ay bihira kahit sa mga ospital sa Moscow. Ito ay isang reseta na isinasaalang-alang ang kabuuang kondisyon ng pasyente. Sa pagkuha ng gamot sa botika, ipinaliwanag ng pharmacist ang paraan ng pag-inom ng gamot ng detalyado sa Ingles at Ruso. Naranasan namin ang huling sorpresa ng magbayad. Ang kabuuang gastos, kasama ang emergency check, iba't ibang test at reseta ay humigit kumulang P18,000 pesos. Isinasaalang-alang na ito ay personal na gastos, napakakatuwiran ng presyo.
Ito ay isang sandali kung kailan namin nalaman na ang access sa healthcare sa Pilipinas ay mas nakahihigit kaysa sa Russia. Paglabas ng ospital, ang mga matatanda na sumama ay nagsabi, mula sa pagpaparehistro hanggang sa paglabas, umabot lamang ng 2 oras. Ang ganitong bilis ay hindi maiisip sa Moscow. Idinagdag pa nila, ang mas nakakagulat ay ang profesionalismo at kabaitan ng staff ng medisina. Paulit-ulit na nagpasalamat ang pasyente mismo. Naramdaman niya ang pasasalamat sa staff ng medisina ng Pilipinas na nag-alaga sa kanya ng napakabuti bilang isang dayuhan. Naaalala ko pa ang kanyang mga matang namumula. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo kami sa Lumang Maynila. Gustong mamili ng mga matatanda at gusto ko ring ipakita sa kanila ang kultura ng komersiyo ng Pilipinas. Paglabas ng istasyon ng Lumang Maynila, naramdaman ang buhay na kapaligiran. Dahil noon ay weekend, mas maraming tao. Iba't ibang tindahan ng souvenir, barong Tagalog, at kagamitang yari sa kamay ang nakahilera. Kumikinang ang mga mata ng mga matatanda. Agad na nagtungo ang mga lola sa bahagi ng cosmetics. Madalas na nilang naririnig ang reputasyon ng natural na cosmetic products ng Pilipinas. Pagpasok sa tindahan, binati ng tindera sa Ingles. Maraming tester products. Sinubukan ng mga lola ang mga produkto ng may kuryosidad. Nagpaliwanag ng magiliw ang tindera, inirekomenda nila ang mga produkto na angkop sa uri ng balat at tinuruan pa kung paano gamitin. Nagpakita rin sila ng pagmamalasakit sa paghahanap ng mga produkto na angkop para sa balat ng matatanda. Isang lola ang bumili ng maraming produkto. Bumili siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para sa kanyang anak, apo at mga kaibigan bilang regalo. Nasiyahan siya, sinasabing mura ang presyo at maganda ang kalidad. Sinabi niya, ang katulad na produkto sa Russia ay doble ang presyo. Bumili kami ng merienda sa gilid ng kalsada. Ang mga matatanda na unang beses sumubok ng puto at iba't ibang kakanin ay lubos na namangha. Ang matamis at mainit na kakanin ay nabagay sa kanilang panlasa. Naging interesado rin sila sa iba't ibang street food tulad ng kwek-kwek at fishball at nasiyahan sa natatanging kultura ng street food ng Pilipinas. Habang naglalakad, pumasok kami sa isang souvenir shop. Ang mga tradisyonal na produkto ng Pilipinas ay inayos na may modernong touch. Mayroong mga postcard na may larawan ng jeepney, t-shirt na may disenyo ng baybayin at iba't ibang kagamitang yari sa kamay. Pinili ng mga matatanda ang mga regalo na iuwi. Nagbigay ng espesyal na diskwento ang may-ari ng tindahan para sa mga dayuhang bisita. Sinabi niya, salamat sa pagbisita sa Pilipinas. Ang kabaitang ito ay nakaantig sa puso ng mga matatanda. Pagdating ng oras ng tanghalian, pumasok kami sa isang restaurant, gustong sumubok ng mga matatanda ng seafood. Pagpasok sa restaurant, punong-puno ng mga dayuhang bisita ang lugar, may photo menu at English explanation, kaya madaling mag-order. Nang ihain ang inihaw na isda at piniritong hipon, lubos na namangha ang mga matatanda. Napakaganda ng kulay. Tinuruan ng waiter kung paano kainin, ginaya ng mga matatanda at nasiyahan sila. Napakasarap din ng lasa. Pagkatapos kumain, binisita namin ang museo o lumang makasaysayang gusali. Sa pagtingin sa mga makasaysayang gusali, naramdaman din nila ang kasaysayan ng Pilipinas. Tiningnan ng mga matatanda ang gusali ng tahimik. Ang mapayapang kapaligiran ay kaaya-aya. Umupo kami sa hagdan ng museo upang magpahinga sandali. Pinag-usapan nila ang mga karanasan sa nakalipas na ilang araw. Lahat ay nagsabi, ang oras sa Pilipinas ay napakahalaga. Sinabi nila na ito ay isang karanasan na mas mahusay kaysa sa kanilang inaasahan. Isang lolo ang nagsabi, wala akong alam tungkol sa Pilipinas, ngunit ngayon ito na ang paborito kong bansa. Tumango ang iba. Sinabi nila na gusto nilang bumalik muli at gusto pa ngang manatili ng mas matagal. Dumating ang huling umaga o mas tumpak, sumisikat ang araw. Ang mga matatanda ay maagang nagising at nag-impake dahil kailangan naming pumunta sa paliparan sa hapon. Sa almusal, tahimik ang lahat. Malinaw na nakikita ang pagtutol na maghiwalay. Bago umalis ng hotel, nagpakuha kami ng larawan sa lobby. Sumama rin ang staff ng hotel sa pagkuha ng larawan. Nagpaalam kami sa mga staff na naging pamilyar na sa amin pagkatapos ng isang linggong pamamalagi.
Ang kapaligiran sa loob ng bus patungong paliparan ay lubos na naiiba sa unang beses naming dumating. Ang pagtutol na maghiwalay at ang pangungulila ang pumalit sa kagalakan. Sinubukan ng mga matatanda na i-record ang tanawin ng Maynila na lumalabas sa labas ng bintana. Isang lola ang mahinang nagsabi, "Tiyak na babalik ako sa loob ng 1 taon." Sumang-ayon ng iba. Sinabi nila na sa pagkakataong ito ay gusto nilang manatili ng mas matagal. Dumating kami sa Naiya, ang parehong lugar kung saan sila unang nakatuntong 1 linggo na ang nakalipas. Ngunit ang puso ng mga matatanda ay lubos na nagbago. Ang kuryosidad at pag-asa ay napalitan ng pangungulila at pagtutol na maghiwalay. Nagawa nila ang huling pamimili sa duty-free shop. Bumili sila ng maraming regalo para sa mga kaibigan at pamilya sa Russia mula sa Pilipinong merienda hanggang sa cosmetics. Naglibot sila sa duty-free shop sa loob ng 2 oras. Isang lolo ang bumili ng 1 kahon ng Pilipinong instant noodles. Sinabi niya na gusto niyang tamasahin ang lasa ng Pilipinas. Kahit sa Russia, ang iba ay ganoon din. Bawat isa ay bumili ng kanilang paboritong Pilipinong pagkain. Nang papalapit ang oras ng pag-alis, mabigat ang hakbang ng mga matatanda. Patungo sa gate, isang lola ang nagpunas ng kanyang luha. Sinabi niya, "Napakaganda ng Pilipinas." Hindi niya gustong umalis. Nagpakuha kami ng huling litrato sa harap ng gate. Ang 18 tao ay sabay-sabay na sumigaw sa Filipino, "Salamat." Ito lamang ang salitang natutunan nila sa loob ng 1 linggo. Kumaway din ang staff ng paliparan, kasama kami. Sa pagsakay sa eroplano, patuloy na lumingon ang mga matatanda. Talagang mabigat ang pamamaalam sa Pilipinas. Maging pagkatapos makaupo, tumingin sila sa labas ng bintana nang walang imik. Nang lumipad ang eroplano, isang lolo ang nagsabi, "1 linggo sa Pilipinas ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang ganitong damdamin pagkatapos mabuhay ng 75 taon. Tumango ang iba pang matatanda. Sinabi nila, nakita at naramdaman nila mismo kung gaano kahusay ang bansang tinatawag na Pilipinas. Sinabi nila, ang kahusayan ng sistema, ang civic consciousness, at ang kabaitan ng mga tao ay perpekto. Sa mahabang flight pabalik sa Moscow, ang mga matatanda ay nagkukuwentuhan tungkol sa kanilang mga alaala sa Pilipinas. Bawat isa ay ikinuwento ang pinakakahanga-hangang sandali. Mayroong nagkuwento tungkol sa 24 na oras na convenience store. Mayroong nagkuwento tungkol sa karanasan sa subway. Ang lolo na naospital ay patuloy na pinupuri ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ang mga lola na namili sa Lumang Maynila ay nagsabi na gusto nilang bumalik muli. Mayroon ding hindi makalimutan ang kagandahan ng parke. Para sa akin, ang paglalakbay na ito ay espesyal din. Nagtrabaho ako bilang tour guide sa loob ng 20 taon at bumisita sa maraming bansa. Ngunit ito ang unang beses na ang aking mga customer ay labis na nasisiyahan. Muli kong nalaman kung gaano kahanga-hanga ang bansang Pilipinas. Dumating kami sa Moscow kinabukasan ng umaga. Naghihintay na ang pamilya. Nagsimulang ikuwento ng mga matatanda ang tungkol sa Pilipinas nang may masiglang boses. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng kanilang pamilya at nagulat. Pagkalipas ng ilang araw, may nangyaring malaking bagay. Isa sa grupo ang nagsimulang mag-upload ng mga litrato at video ng kanilang paglalakbay sa Pilipinas sa social media. Iba't ibang nilalaman mula sa malinis na NAIA, kaayusan sa subway hanggang sa tanawin ng parke. Sumabog ang reaksyon. Nagulat ang kanilang mga kaibigan sa Russia. Sinabi nila, hindi nila alam na ang Pilipinas ay ganito kaunlad na bansa. Daan-daang komento ang dumagsa. Karamihan sa kanila ay gustong bumisita rin, lalo na ang video ng kainan ng silog bandang 2:00 ng madaling araw ay naging viral. Ang tanawin ng isang babae na kumakain ng mag-isa ng kaswal ay naging usapan. Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa Russia. Ito ay patunay na nagpapakita ng isang ligtas na lipunan sa Pilipinas. Pagkatapos noon, ang travel company kung saan ako nagtatrabaho ay nagsimulang dumagsa sa mga kahilingan. Gustong pumunta ng mga tao sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay mga kakilala o pamilya ng mga matatanda. Naakit sila sa mga kuwento na narinig nila mismo. Ang booking ay dumating
ng mahigit 3 beses sa karaniwan. Agad na naubos ang mga tour package sa Pilipinas. Katulad na sitwasyon ang nangyari sa ibang travel company sa Moscow. Ang interes sa Pilipinas ay tumaas ng husto. Ang mga matatanda na bumalik mula sa Pilipinas ay sinasabing palaging nagkukuwento tungkol sa Pilipinas tuwing may pagtitipon, tuwing nakakakilala ng mga kakilala, ipinapaliwanag nila ang kahusayan ng Pilipinas. Sinabi nila, maraming matututunan mula sa sistema ng paliparan, sistema ng transportasyon, healthcare hanggang sa civic consciousness. Nakipag-ugnayan din kami sa mga mamamayang Ruso na naninirahan sa Pilipinas. Sinabi nila na sila ay nabigla dahil sa sobrang daming tawag ng mga tanong tungkol sa Pilipinas kamakailan. Sinabi nila na sila ay dinagsa ng iba't ibang tanong mula sa schedule ng paglalakbay, rekomendasyon ng akomodasyon hanggang sa impormasyon ng ospital. Ilang buwan na ang lumipas at ang interes sa Pilipinas ay patuloy pa rin. Ilan sa grupo ay bumalik pa upang bisitahin ang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, dumating sila kasama ang kanilang pamilya. Gusto nilang ipakita ang Pilipinas sa kanilang mga apo. Ang lolo na sumailalim sa paggamot sa ospital ay sinasabing regular na bumibisita sa Pilipinas upang sumailalim sa routine check-up sa ospital sa Pilipinas. Sinabi niya, naniniwala siya sa staff ng medisina ng Pilipinas. Ang mga lola na namili sa Lumang Maynila ay sinasabing umorder ng mga produkto ng Pilipinas online. Patuloy silang bumibili ng cosmetics at pagkaing Pilipino. Inirerekomenda rin nila ito sa mga kaibigan sa kanilang paligid. Ako rin, dahil sa pangyayaring ito, ay nag-develop ng espesyal na travel package para sa Pilipinas. Ito ay isang programa na hindi lamang simpleng turismo, kundi pati na rin ang maranasan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga lokal. Maraming tao ang nagpakita ng interes. Ang Pilipinas ay hindi na isang dayuhang bansa para sa mga Ruso. Ang Pilipinas ay naging isang bansa na gusto nilang pag-aralan at bisitahin, lalo na para sa mga henerasyon ng matatanda. Ang Pilipinas ay naging isang espesyal na lugar na nagbigay ng sorpresa at damdamin. Ang paglalakbay ng araw na iyon ay nagbigay din ng malaking epekto sa aking buhay. Nakilala ko ng mabuti ang bansang Pilipinas at naipakilala ko ang tunay na mukha ng Pilipinas sa maraming tao. Ito ay ang pinakamakahulugang karanasan sa loob ng 20 taon ng aking karera sa paglalakbay. Nakikipag-ugnayan pa rin ako sa mga matatanda na kasama ko noon. Lahat sila ay nagsasabing hindi nagbago ang kanilang pagmamahal sa Pilipinas. Sinabi nila na balang araw ay gusto nilang bumalik sa Pilipinas at maranasan pa ang mas maraming bagay. Natutunan ko na ang isang maliit na paglalakbay ay maaaring lumikha ng ganito kalaking pagbabago. Ang kapangyarihan na taglay ng Pilipinas ay hindi lamang pag-unlad ng ekonomiya, ito ay ang kahusayan ng sistema, ang civic consciousness, at higit sa lahat ang mainit na puso ng mga tao. Gusto kong ipakilala ang Pilipinas sa mas maraming Ruso. Gusto kong iparating kung gaano kaganda ang mukha ng Pilipinas na nakita at naramdaman nila mismo. Gusto kong maging isang maliit na tulay sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Iyan ang kwento ngayong araw. Ano sa tingin mo ang kwento ng Pilipinas na nakita ng mga matatanda mula sa Moscow? Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa mga pangunahing tauhan sa kwentong ito. Hanggang dito na ang kwentong inihahatid mula sa himpilan ng pag-asa. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe. Salamat sa panonood.